Mary Jane, ano ang iyong reklamo? Sa pamboboso po ni Jeric Biñas, pangatlong beses po niyang ginagawa to sa akin. Lagi ko po siya nakikita nasa likod po namin, kahit po may bakod na. Kasi po ako po nagtatrabaho po, electronic po ako. 6 to 6 po. Ngayon po, pag ako pang gabi, hinahayaan ko lang po bukas yung likod kasi po may bakod po yung kawayan. Lagi ko na lang po siya naaabutan na nandun sa likod. Ang lagi pong dahilan niya ay nanghuhuli daw po siya ng inahin niyang manok. Noong una, nahuli mo siya. Opo, January ng 2024. opo. Pangalawa, nangyari Pebrero. Opo. Ganun pa rin po yung dahilan niya. Kasi po, ako pang gabi po, puyat, patulog-tulog ako mag-isa. Hindi ko po alam, may tao na po pala sa likod. Yung pang umaga po ako, 3:40 ng madaling araw. Huling-huli ko po siya na binibidyohan niya po ako habang naliligo. Nasabon ko na po yung buong katawan ko. Pagtingin ko sa bubong, may cellphone po, kulay green. Sumigaw na po ako sa asawa ko na may tao. Binibidyohan ako sa CR. Pagbukas po ng asawa ko ng pinto, nandun po siya. Pinababa po ng asawa ko sa lababo. At tinanong ko, anong ginagawa mo dyan? Ayun pa rin po ang dahilan niya. Hinahanap daw po niya yung inahin niyang manok. Tapos nagsuntukan nga po sila sa likod ng bahay namin. Okay. Ngayon po, tumakbo po to si Jeric Biñas sa likod ng bahay nila. Hinabol po ng asawa ko pero po hindi na po niya nahabol kasi po pumasok na po sa loob ng bahay nila. Kaya po hindi po namin nakuha yung cellphone. Matapang pa yung asawa niya, sinisigaw na hindi daw po magagawa ng asawa niya yung binibintang ko. Kaya sabi ko sa asawa ko, tumawag ka na ng barangay, baka makaalis pa. Ayun nga po, nagpa-blatter na po kami, wala na po sila mag-asawa. Nagpa-medical daw po at nasuntok daw po kasi ng asawa ko. Dumating po sa barangay, 1:00 ng hapon. Matik po, wala na po yung video at wala na rin pong picture at nabura na po. Nagreklamo din ba sila laban Opo. sa inyo sa barangay din? Yes po, na-trauma daw po yung anak. Binibintang po nila na pinasok daw po ng asawa ko sa loob ng bahay. Sabi ko, kung pinasok kayo ng asawa ko sa loob ng bahay, hindi pa tayo nakakuha ng barangay. Pagtumbok nga namin ng barangay, wala na sila sa loob ng bahay, nakaalis na po agad. Sa akin lang po, baka po kasi hindi lang po isang beses nang ginagawa niya yun sa akin. Kasi po alam ang oras ng ligo ko, pati po trabaho ko nawala. Lagi po akong tulala. Kasi po iniisip ko, nagkakasalubungan kami. May video po pala ako sa kanya. Nakita na po pala buong katawan ko. Sabi ko, yung nanay niya po, wala naman akong pinakitang pangit sa kanya kasi sa akin sila umuutang. Yung nanay niya po, kahit po bigas, pinauutang ko yan, hindi naman kami magkakilala. Lahat naman, pakisama, ginawa ko. Bakit ganito pa yung ginanti ng anak niya? Tapos pag nag-aharap kami sa barangay, ang tatapang pa. Kaya lumapit na rin po ako dito na para po maayos na rin po. Ilang beses kayo Nahihirapan nagkaharap sa barangay? Pangalawa pa lang po. Anong nangyayari tuwing kayo nagkakaharap? Ayun po, ang sabi niya, iurong ko po yung kaso ko. Iuurong din daw po nila yung kaso nila sa asawa ko. Sa ang akin lang naman po, nakita na po kasi ng pulis tsaka ng barangay yung cellphone po nila na kulay green. Matik po, ayun po agad ang sinabi ko. Pagkapkap naman po green. Tapos ngayon po, nagpalit po ng cellphone, puti na po. Tapos inaano po niya na hindi daw po niya ginawa yun, hindi daw niya po ako binasuhan. Pero yung mga barkada naman po niya, sinasabi na yung unang lipat pa lang po namin, crush daw po nan ako. So sabi ko, may pamilya ako. Kaya po pala siguro lagi siya nasa likod. Di ko po alam kung minamanmanan niya na po yung bahay namin, kung anong oras ako naliligo. Ayun na nga po yung kinatatakot ko. Nabidyohan po talaga niya ako. Dahil pagtingin ko po talaga nun sa bubong na ang tagal na po nandun yung cellphone. Nung sumigaw po ako, tsaka niya lang kinuha. Kitang-kita ko po yung mukha niya, sinisilip niya pa po ako. Kaya yung takot at nasa akin pa rin po. Tapos pag naghaharap kami, ako pa yung sinisigawan ng asawa niya bilang babae. Napakasakit po sa akin na nagkakasalubungan kami na hindi ko alam may video pala ako sa cellphone. Ba't ako pa? Pader lamang ang pagitan ninyo? Kawayan. May May kawayan na po bakod. kawayan. Pero bakit hindi kayo magkaibigan? Ba't hindi kayo magkakilala? Bahay lang po ako, trabaho, bahay. Hindi po Gaano ako na kayo nagde-day katagal off. doon? 1 taon na po. Wala kayong relasyon bilang Wala po magkapitbahay? talaga. Paano mo sinasabi na yung kanyang ina ay
nakakatulong ka pa? May tindahan ka ba? Nagpapautang ka ba? Hindi po, yung asawa ko po kasi nagta-tricycle driver, araw-araw naman po income. Tapos ako po, nagkakampany nga po ako. Ah. May dalawa po ang anak namin. Nakakapagtabi pa rin naman po ako. So kayo ng nanay niya ang may relasyon, Opo. magkaibigan. Opo. Namamagitan ba ang ina para maayos kayong dalawa? Hindi po, ayun nga po ang inano ko sa nanay niya na bakit ganon. Pwede naman sila magreklamo about sa amin, pero bakit ganon? Puro kasinungalingan. Nandun daw po siya nung nangyari yun. Binati pa nga po siya ng asawa ko nung bumili ng shampoo na magandang umaga na. Tapos ako nagsusumigaw na pagpasok ng asawa ko, nagsusumigaw na ako, may cellphone sa CR. Pagbukas, nandun pa yung anak niya, pinababa pa ng asawa ko at nasuntok nga. So ang ibig sabihin ay ang nanay ay kumampi sa kanyang anak. Opo, hindi daw po yun magagawa ng anak niya at kasama daw po siya dun sa likod nung nangyari yun. Pinasok nga daw po ng asawa ko sila sa bahay. Pwede naman po magreklamo. Yung sa akin po, sana totoo. Kasi po yung sa akin, totoo. Sabi ko, kitang-kita ko naman po at kitang-kita rin ng asawa ko. At sino ba sila para gawan ko ng kwento? Nung araw lang po noon, wala po akong absent. Nung araw na yun, tsaka lang po ako nagka-record ng absent. Hanggang ngayon, tinanggal na lang ako sa trabaho. Dahil lagi po akong tulala. Hindi po ako makapokus sa trabaho. So kasalukuyan, wala kang trabaho? Wala po. Kailan nangyari yung may habula na may kutsilyo? Ayun po ang sinasabi po nila na, yun nga po yung araw din po. No? Parehong araw na yun? Opo. Noong nahuli doon sa bubong? Opo, pero hindi po talaga nang ganun yung asawa ko dahil naghanap na po agad to ng barangay. Si Jerry May ay tinamaan daw sa likod Ay, hindi at po. binato. Hindi po totoo. Paano yung nagkaroon ng sugat? Dahil po sa pagtakbo niya, nasuntok po yun ng asawa ko sa mukha, sa tagiliran. Tapos nanakbo na po siya noon. May kawayan po kasi sagingan. Ngayon, kayo'y lumipat na doon Opo, sa lugar. umalis na rin po kami. Kailan pa kayo lumipat? Nung araw din po yun, umalis na rin po kami noon. Iwas na lang din po. Pero itinuloy ninyo ang reklamo. Opo. Hanggang ngayon, buhay yung reklamo Opo. na yun. Ika'y pumunta dito sa Cayetanan Action. Ano ang dahilan? Gusto ko pagbayaran niya yung ginawa niya sa akin. At ayoko na rin po maulit pa sa iba. Jerry, narinig mo ang kwento ni Mary Jane. Opo. Ano ang nais mong sabihin? Makikinig kami. Nung mga around 3:40 po, nagising po ako. Inutusan po ako ng nanay ko magkuha ho ng balde. Nang natapos na ho yun, umikot na ako sa likod. Inahanap ko yung manok. Maya-maya ho, sumunod na yung nanay ko. Yung asawa ko noon po, nagluluto. Wala naman pong may nasigaw na may namboboso. Wala naman. Bigla na lang ho lumabas yung lalaki na nagsisigaw ng namboboso ka. Ngayon no, nahuli niya ako doon sa may taas, pero nagpa-flashlight po ako ng manok. Pinababaan niya po ako. Sinuntok niya na po ako agad dito sa gilid. Iba-iba na kwento mo. Nandun po yung nanay ko, inawat na po siya. Pinapasok na po ako sa loob. Nung nakaligo na po ako, nakabihis na ako. Papasok na ako sa trabaho. Naka-helmet na ako. Nang bato ho siya ng bubong. Ngayon po, lumabas kami. Paglabas po namin, Hindi ko nga makalabas. nagbato ho siya ulit, natamaan ho yung asawa ko dito ng PVC. Sabi po ng asawa ko, wag na akong pansinin. Kinuha ko na ho yung susi ng motor ko, paalis na po kami. Bigla naman ho dumating si June. Sama ko yung nanay niya at yung asawa niya. Na may kutsilyo po nakatutok na ganyan. Sana nga, Ngayon po, totoo. ginawa ko nung asawa ko, kinuha ko yung anak ko, nasa ano po kasi yung anak ko. Kinarga ko, naggumit na ako sa amin. Ngayon ho, nung hindi ho ako maabot ni June, binanyan na lang ho ako ng suntok. Natamaan ho ako dito sa nguso. Sana nga, totoo. Ang sabi po ng babae sa amin, kilalanin daw po namin yung binabangga namin. Ngayon po, ang sabi po ng asawa ko, magpa-medico legal po kami. Hindi po namin alam yung ano na, kailangan po pala pumunta muna sa barangay bago po pumunta ng medical. Kaya nauna po kami sa medical. Ngayon po, nakabalik po kami mga 9, hindi po 1. Kaya wala po akong balak na busuhan siya kasi po, pamilyado po akong tao, tsaka hindi po siya kaboso-boso. Sabi ni Mary Jane, hindi raw isa, hindi raw dalawa. Opo. Tatlong Ayun po yung beses. sinasabi niya sa barangay. Tsaka po paiba-iba po sila ng kwento. Nung una daw po, nakita niya daw po ako doon sa may kawayan, nakasilip. Tapos nung pangalawa po, andun din daw po ako. Ngayon po, pagdating po namin sa may barangay, ang sabi niya, andun lang daw po ako sa likod. Di nag-ano na po kami sa may barangay.
Ang una po sinabi sa hepe, pinasok ko daw po doon yung cellphone ko sa may taas ng Sa may uwang? Opo, pagitan po. Nung nasa women desk na po kami, ang kwento niya naman po, may butas-butas po kasi yung ano namin na apat eh. Doon ka naman daw po siniksik yung cellphone ko. Nakita daw niya nung nagsabon na siya ng kanyang buong katawan. Iniisip niya araw-araw na tulala siya dahil na-videohan ang kanyang buong katawan. Sinabi niya na lang po yun nung nagpa-DSW na po kami gawa nung saan ako may na nga po na trauma. Saka po nung nagbalik na po kami sa Lupon, sa kanya na ho sinabing may ganun siya. Sila nga ho matapang, sila nga ho nagbabanta sa amin eh. Gaano na kayo katagal sa lugar na yon? 12 years po. Kasi hindi kayo magkaibigan. Sabi ko magkalapit kayo ng bahay, Opo. pero hindi kayo Kasi nga magkakilala po, ng gusto. maaga po ako naalis, gabi na rin po ako dadating. Nagtatrabaho po kami para sa mag-asawa. Saan ka nagtatrabaho? Sa Pabtik po. Ang kasama niyo sa bahay ay ang inyong Nanay po, tsaka anak na ilang taon na ngayon. 2 years old po. So sa barangay, 2 beses na kayo nag-uusap. Hindi lang po dalawa kasi una po sa hepe, tapos sa woman desk, tapos pangalawang beses na po ngayon sa Lupon. Wala bang resolution? Meron naman po, kaso po ang gusto po nila, aaminin ko po. Tapos po, manghihingi po ako ng pasyensya. Eh wala naman po akong aamin at wala po akong gawa sa kanya. Nagkaroon daw siya ng pagkakataon sa Mary Jane, makausap ang iyong mga kaibigan. Oo. At nasabi mo raw na crush mo siya. Eh harap niya ho. Ba't siya magiging crush? Eh pamilyado ho akong tao. 6 years na po kami, never po ako nagloko sa asawa ko. Kasi una-una po, nandun po yung asawa ko, nandun po yung nanay ko. Paano po ako mamboboso? May record ka ba sa barangay kung 12 years na kayo doon? Yung tropa at ikaw, meron ba kayong naging kaso sa barangay? Wala po, never po, Tito Boy. Kahit Aha. pabuklat po natin sa barangay namin, wala Okay. po. Si Mary Jane at si June ay nagdesisyon ng umalis para iwas gulo daw. Anong iyong masasabi? Tingin ko, hindi lang po yun. Sa tingin mo ay ano pa ang dahilan? Kasi po, pagkakaalam ko eh, hindi ko sila nakapagbayad ng upa doon sa may-ari. Hindi mo tanungin. Jeric, ito bang problemang ito sa iyong palagay? May solusyon ba ito? Lagi po meron. At dito, ano ang solusyon? Pagkakaayos na po, para matapos na. Bukas ka sa pag-aayos. Opo. Kayo ni June, hindi na kayo muli nagkasalubong. Isang beses po nung pauwi po ako ng trabaho. Anong nangyari? Wala lang po, anuhan lang po kami, daanan lang po. Wala ka namang kinikim-kim na sama ng loob? Hindi ka ba galit? Kinakabahan lang kasi siyempre po, nagbabanta po sila. Sabi po kasi nung babae nga po, nung una, kilalanin daw po namin yung kinakalaban namin. Ang sabi naman po ng lalaki, ng asawa niya, magpakasaya daw kami ngayon. Hindi ko lang po anong ibig niyang sabihin. Naririnig kita. At mamaya ay mag-uusap-usap tayo kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Tingnan natin kung saan tayo mapupunta.